Amen. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga. Amen. God is good. All the time. Purihin po ang Diyos. Pwede ba nating palakpakan ang buhay na Diyos? Glory. Hallelujah. Sabi nga, sa pagsunod ay may pagpapala ang Diyos. Amen po ba? So, mayroon pong isang kwento na kung saan ito yung during Canadian War. No? Doon po sa Canadian War kung saan ay ang mga puti, gusto nilang matukoy kung nasaan nakatago yung kanilang mga kalaban, ay nag-hire po sila ng guide. Yung nakakaalam po doon sa lugar na yon para mapuntahan nila kung saan naroroon ang kanilang mga kalaban. So, doon po sa Cambodian War, nag-hire po sila ng Canadian people kung saan ay kinuha nila upang i-guide sila doon sa kanilang paruroonan. Ang sabi po nung guide, doon sa mga puti, sa bawat hakbang ko na aking tatapakan, iyon din ang inyong tatapakan. Sabi po nung guide. Patungo doon sa kanilang paruroonan, patungo sa mga kalaban. At yamang ang mga Cambodian people, mga parang katulad din natin, maliliit. So, ang hakbang ng maliliit na tao, siyempre, matipid. Kaysa hakbang ng mga puti, mga talagang ang haba ng kanilang mga hakbang. So, ang sabi ng kampo niya, sige, kung saan ako tatapak, doon kayo tatapak. No? So, matagal na silang naglalakbay patungo doon sa kanilang paruroonan. Hindi sila makarating-rating kasi nga, sabihin na natin na may kabagalan po yung kanilang guide. Kumbaga, yung isang hakbang ng puti, ay dalawang hakbang nung Cambodian. No? So, sa kanilang paglalakbay, nainip yung mga puti. Sabi niya, aabutin tayo ng siyam-siyam. Kung susundin natin yung tinatapakan ng ating guide. Sa madaling sabi, parang hindi nila sinunod. Hindi nila sinunod kung saan tatapak yung Cambodian, hindi nila hinahakbangan. No? Dahil sa hindi nila sinusunod yung hinahakbangan ng Cambodian guide, natapakan nila yung mine. Dahil doon pala sa mga daan na yon, halos tad-tad ng mine o yung mga bomba na itinatanim na pag natapakan mo, sasabog. So, sa madaling sabi, yung mga puti dahil sa pagmamadali, hindi na nila sinundan yung yapak ng Cambodian at nagsarili sila ng mga daan upang matukoy nila yung lugar na kanilang paruroonan, mahanap yung kanilang mga kalaban. So, lahat sila ay namatay dahil ang natapakan nila ay lahat ay mine or mga bomba. So, sa pagsunod sa ating Panginoon, parang katulad din nito. Kung susunod tayo sa ating Panginoon, hindi po tayo mapapahamak. Pero kung hindi po tayo susunod sa ating Panginoon, kapahamakan ang tungo. So, ito po kasi ang ating pag-uusapan. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay barrier to obedience. Ayan. So, mga hadlang sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano ang mga hadlang na ito? Doon po sa Isaiah chapter 6 verse 8, okay. Sabi po dito, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and whom will go for us? Then said I, here am I, send me. Narinig po ni Isaiah yung sinasabi ng ating Panginoon, sino? Sabi ng Panginoon, sino ang ipapadala? Narinig po ni Isaiah
nagkusa po si Isaiah, "Here I am, send me." Sabi po ng mensahe, "Here am I, send me." So nagkusa po si Isaiah, at si Isaiah po ay ginamit ng Diyos upang suguin sa ministry o sa gawain po ng ating Panginoon. So ang tanong, dito po sa church, mayroon bang mga nagkukusa? Doon sa gang, sabi niya, kakusa. Dapat tayo ay kakusa ng Diyos. Amen? Dahil kapag tayo po ay kakusa ng Diyos, sabi nga, ang Diyos wala namang itinuturong ikakapahamak natin. Ang Diyos, lahat na itinuturo ng Diyos sa atin, puro po patungo sa kabutihan. So, ito rin po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, katulad ng panawagan ng Diyos kay Isaiah. No? Sana tayo ay nagkukumply sa panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So, ano ang mga hindrance? So, marami ang mga hindrance minsan kung bakit ang tao ay hindi nagkukumply sa panawagan ng Diyos dahil sa iba't ibang, sabi nga, tawag ng mundong ito. Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi po tayo makapag-comply sa panawagan ng Diyos. So, pasok po tayo sa point number 1. O sa number 1 po, sabi po doon, okay, prepare for the unknown. So, sabi nga, ang tao, minsan, hindi makapag-comply sa panawagan ng Diyos dahil ando doon yung tinatawag na takot sa hindi natin nalalaman. So, ano ang mga ito? No? So, sabi nga, sa Matthew chapter 10, verse 28, matakot ka sa Diyos na may kakayanang magbulid ng katawan at ng kaluluwa saan? Sa impyerno. Tayo, minsan, taliwas. Sa sinasabi ng Diyos na natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin dapat katakutan. Kaya yun po, yung mga hindrance na nagiging daan upang tayo ay mapalayo sa Diyos. So, dito, kinumport na po tayo dito ng ating Panginoon. Doon po kay Joshua, ang sabi po doon kay Joshua chapter 1 verse 9, "Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go." So, ayun po ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ay sasayo saan ka man ay naruroon. So, sabi nga, huwag kang matakot. Ang tao po, sabi nga, takot sa hindi natin nalalaman. Kaya sabi po ng isang awitin, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag. Sino yung liwanag? Ang Diyos. Dahil minsan, tayo ay ginugulo ng kaaway. Kung bakit hindi tayo nakapag-comply sa panawagan ng Diyos sapagkat ang nananatili sa atin ay takot. So, na hindi po natin nalalaman kung paano tayo dapat ay matakot. So, ang sabi ng Biblia, katakutan natin yung Diyos na may kakayanang magbulid ng ating katawan, ng ating kaluluwa, saan? Doon po sa impyerno. So, tingnan po natin ang tatlong Hebreo. Yung tatlong Hebreo po, kung saan sa kanilang paglilingkod sa Diyos, hindi pumasok sa kanilang isipan ang salitang matakot. Matakot silang, kung titingnan mo, nakakatakot, isog ba sa apoy? Nang dahil sa pagsunod. Panahon po ito ni Nabucodonosor.
sa lugar po ng Babylon, kung saan si Nabukadnezar ay hari doon. Kumbaga, si Nabukadnezar ay nagpagawa ng tinatawag na golden image, gintong rebulto, at nagbigay siya ng decree na dapat sundin ang tao na once na marinig nila o matapos magawa yung tansong rebulto, yung gintong rebulto, naglagay ng decree si Nabucodonosor na kapag marinig ang kalimbang ng simbahan o ng trumpita o anumang gamit upang magbigay ng pansin, upang sambahin ang rebultong yon, inimpos ang sino pang hindi sasamba sa gintong rebulto, ang sabi ni Nabucodonosor ay itatapon saan? Sa apoy. So, yun po ang decree na pinirmahan po ni Nabucodonosor. So, ang tatlong Hebreo, hindi po nila pinansin yung kautusan ni Nabucodonosor, na kumalimbang yung mga trumpita, yung mga plauta, ang lahat ay nagsiluhod upang sambahin yung gintong rebulto, pero ang tatlong Hebreo ay hindi nakuhang lumuhod sa rebultong yon. Pinatawag siya, isinumbong po kay Haring Nabucodonosor ng mga tao na yung tatlong Hebreo ay hindi man lamang sumamba doon sa gintong rebulto. Tinawag po sila ni Nabucodonosor ng hari. Sinasadya nyo ba anya na hindi sambahin ang gintong rebulto? Sabi na Nabucodonosor. Ang sabi ng tatlo ay hindi anya namin pwedeng sambahin yan. Sapagkat meron kaming totoong Diyos na aming sinasamba. So ang kwento niyan po doon sa Daniel chapter 3. So, hindi anya namin pwedeng sambahin yan. Nagalit po si Haring Nabucodonosor at ginapos po yung tatlo at pinainit po ng tatlong bisis yung pugon at ginapos yung tatlo at itinapon po doon sa nagliliyab na apoy. Yung mga nagtapon po doon sa tatlong Hebreo namatay sa tindi ng init. At naihagis po yung tatlo doon sa loob ng pugon at ng kinabukasan sapagkat itinapon ng hapon, tiningnan po ni Nabucodonosor kung ano ang nangyari doon sa tatlong Hebreo na itinapon po doon sa pugon. At nung makita po ni Nabucodonosor, sinilip niya yung pugon, nakita niya na 4 na tao ay naglalakad po doon sa loob po ng pugon. Ang sabi ng tatlo, bago sila hinagis doon, sabi niya, ang Diyos naming pinaglilingkuran, ang siyang magliligtas sa amin sa pugon, sa apoy ng kapahamakan. Pero, kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran, hindi pa rin kami sasamba sa gintong rebulto. Ang sabi po ng tatlo, so natuluyan, na itinapon po sila doon, at kinabukasan, tiningnan po ni Nabucodonosor kung ano ang kanilang kalagayan. Pagdungaw po ni Nabucodonosor, nakita po doon sa loob 3 naglalakad. Lakad-lakad doon sa loob. Ang sarap ng buhay doon sa loob, sa gitna ng nagliliyab na apoy. So, ang sabi ng Nabucodonosor sa kanyang mga tauhan, 3 ang hinagis sa pugon. Bakit ang nakita ko 4? At yung isa ay nakasuot ng puti, na ang tingin ko ay parang Diyos. So, napansin po natin na ang 3 ito ay hindi natakot o hadlangan ang kanilang pananampalataya. Kahit saan man sila ilagay, kahit saan man sila itapon, hindi po natakot ang 3 ito
dahil ang kanilang pananampalataya, ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ang Diyos na magliligtas sa kanila. Ganon din po sa atin. Maraming mga balakid nagiging daan upang hadlangan ang ating paglilingkod sa Diyos. Tularan po natin ang tatlong Hebreo, si Sadrach, Misak at Abednego, na naninindigan sila sa larangan ng pananampalataya, hindi po sila pinabayaan ng Diyos, bagos sinamahan sila ng Diyos, kahit sa lugar ng kapahamakan, ando doon ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Amen po ba? So, tatlo ang hinagis, naging apat, at ang tingin po ni Nabucodonosor, ang isa ay Diyos. Totoo naman ng Diyos po ang naroon. Sinamahan po sila ni Jesus. Amen? Sinamahan sila. Hindi sila Ang sabi ni Nabucodonosor, hindi man lamang dinilaan ng apoy ang kanilang mga kasuotan. Kumbaga, ando doon yung protection ng Diyos. Ando doon yung pag-iingat ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya tayo man, hamon din po ito sa atin na tayo ay tinatawag ng Diyos katulad ng panawagan ng Diyos kay Isaiah. Hindi lamang si Isaiah maging kay Moses, hindi lamang kay Moses maging kay Joshua. Iyon din po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot. Sa plano ng kaaway, sa daya ng kaaway, matakot tayo sa Diyos na may kakayanang magbulid ng ating katawan, ng ating kaluluwa sa impyerno. Kaya ang Panginoon, kahit sa impyerno, labas-pasok eh. Diba? Sinamahan niya yung mga mananampalataya doon sa lalim ng pugon. Kaya ang Diyos na makapangyarihan, na ating pinaglilingkuran, siya po ang mag-iingat sa mga taong sumusunod sa Kanya. Hallelujah! So, yun po ang isa sa mga makikita natin. Sabi nga, ang takot ay nasa isip lamang. Huwag po tayong matakot. Dahil ang takot, nagdadala po ng, sabi nga, nagiging dahilan para hindi tayo mag-comply sa panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Fear of failure of inadequacy. Minsan, nagiging failure tayo kasi iniisip palagi natin, hindi natin kaya. Palagi nating iniisip, mahina ang aking kalooban. Palagi nating iniisip, na hindi natin maisasagawa dahil mahina ako. Kapag ganun po, palagi ang laman ng ating kaisipan, totoo na hindi natin matutugunan anuman ang panawagan ng Diyos sa akin. Sapagkat fear is the way to reject God's calling. Ang pagkatakot po daw ay daan upang i-reject ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, wag po nating i-reject ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang ating gagawin? So, ang sabi po doon, trust that God equip those that He calls. Kung tayo ay tinawag ng Diyos, hindi po tayo isusumang ng Diyos, kung hindi po tayo i-equip ng Diyos. Sabi nga, ang Diyos, bibigyan tayo ng kalakasan. Ito din po yung panawagan ng Diyos kay Joshua na sabi niya, magpakalakas ka, huwag kang matakot, magpakalakas ka, huwag kang manglupaypay. Sapagkat ako ay sasayo, sang kaman ay naruroon. So, yun po ang isa sa panawagan ng ating Panginoon. Pangalawa po, feeling of unworthiness. O dito, fear of unworthiness. Halos parehas, Yung, ayun po sa Exodus chapter 4, verse 10, doon po sa Exodus chapter 4, verse 10,
And Moses said unto the Lord, O my God, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto my servant, but I am slow of speech and of slow of tongues. Ano? So, ito po yung sabi ng Diyos kay Moses. Kasi si Moses, tinawag ng Diyos sa gawain. So, actually talagang inutusan siya ng Diyos na puntahan si Paraon. Sapagkat ang mga Israelite naging alipin nung panahon sa Ehipto. Inutusan siya na puntahan si Paraon, kausapin si Paraon na alisin ang kanyang mga kababayan sa lugar ng Ehipto. No? So, kinausap po siya doon sa Barning Bas. No? So, ano ang sabi ni Moses? Wala akong kakayanan. Hindi ako marunong magsalita. Ako pang uutusan mo. Ano? Ito po yung naging daan sa atin kung bakit iniisip natin na hindi tayo ay kalugod-lugod. No? So, pero ang sabi po ng ating Panginoon, kung may pa-plus po natin yung verse 12, Exodus chapter 4, verse 12, sabi niya, no? Ako ay sasayong mga bibig. Magsasalita ako. Gagamitin lamang kita bilang instrumento upang madala ang salita ng Diyos saan? Sa mga tao. No? Andiyan ba yung verse 12? Okay. So, kumbaga, ang Diyos gagamitin ka lamang, magsasalita ka, ang Diyos ang magsasalita sa pamamagitan mo. Instrumento ka lamang ng Diyos upang ihatid ang kapahayagan ng Diyos sa mga tao. Kasi ang sabi po doon sa Exodus chapter 4 verse 12, Go and I will be thy mouth and teach thee what shall say. No? Sige, yumahong ka. Ako ay mapas sa iyong bibig. No? Tuturuan kita magsalita kung ano ang iyong sasabihin. Ibig sabihin, hindi ka magsasalita ng saganang sayo, bagos magsasalita ka ng saganang sa akin. Amen? Meron po mga nangangaral ng Ebanghelyo, nagsasalita upang itaas ang kanilang mga sarili. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ay sasayo upang maitaas mo ako. Maitaas mo ang aking mga salita sa iba. Madala mo ang aking mga salita sa iba. No? So, napakahalaga po niyan na dapat ay magsunod lang tayo, mag-comply lamang po tayo sa kung ano ang panawagan sa atin ng Diyos. The enemy whisper that our past mistake disqualify us. Kumbaga, maraming bulong ang kaaway para hindi mo maisagawa ang ipinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. So, maraming mga kaparaanan si Satanas para tayo ay hadlangan na hindi makahakbang sa gawain ng ating Panginoon. So, ano ang solusyon? Sabi po dito, God chose the weak to show His strength. Kumbaga, pinili ng Diyos ang mga mahihina, upang bigyan ng kapangyarihan ng Diyos, palakasin ng Diyos, upang lahat tayo ay maging kagamit-gamit, higit sa lahat sa ministeryo ng Diyos. Amen? So, hindi po tayo isusumang ng Diyos kung hindi po tayo ini-equip ng Diyos. Yes, lahat naman tayo may mannerism. Wala namang tumatayo sa pulpito na perpekto kaagad. No? Ako noon, nung dumaan po sa ganito, yung pagpa-practice, katingin po ako sa salamin. Okay, tingin pa ako sa salamin. Muntik ko pang masipa yung salamin eh. So, parang hindi ako makapaniwala. Nung ako ay patayon sa ganitong pulpito, talagang may mannerism. Pero sabi nga, once na humakbang ka sa Panginoon, anumang mga mannerism, anumang mga hadlang, aalisin ng Diyos para tayo maging kagamit-gamit, higit sa lahat sa gawain ng ating Panginoon. Amen po ba?
So, pinili po tayo ng Diyos. God choose us. Chooses the wicked to show His strength. So, yan po ipinakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang lahat tayo ay magamit higit sa lahat sa gawain ng ating Panginoon. Okay, paki-slide muli po. Pangatlo, may love of comfort and convenience. So, tayo ay kinukumport ng ating Panginoon para tayo ay makasunod sa mga bagay na ipinagagawa niya sa atin. Ang sabi po doon sa supporting verse, Lucas chapter 9 verse 23, and He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Ang sinumang nagnanais na maging disciple ko, kailangan buhatin niya ang cross at sumunod sa akin. Cross po ng ating Panginoon ang pinapabuhat sa atin. Bakit? Nakikita ng Diyos na binubuhat ng tao cross ng sanlibutan. Hindi niya nakikita na binubuhat ng tao cross ng ating Panginoon. Kapag cross ng sanlibutan po ang ating binuhat, ang cross ng sanlibutan magdadala sa atin sa lugar ng kapahamakan. Pero kapag cross ng ating Panginoon, ang ating bubuhatin sa araw-araw at sumunod sa Kanya, patungo saan? Sa buhay na walang hanggan. Amen? So, nais ng Diyos, sinabi niya, sumunod kayo sa akin araw-araw. Hindi niya sinabing, kapag may panahon lang. Hindi niya sinabing, kapag may oras ka lang. Ang sabi ng ating Panginoon, sundin natin siya, buhatin natin ang cross, sumunod sa Kanya araw-araw. Amen? Ano man ang ating mga ginagawa, dapat nalulugod ang Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung hindi nalulugod sa atin ang Diyos, sa ating mga ginagawa, tanungin po natin ang ating sarili, baka iyan po ang daan patungo sa kapahamakan. Kumbaga, obedience often requires sacrifices, leaving behind what is comfortable. Kumbaga, ang pagsunod po, meron pong tinatawag na sacrifices. Kung nais ng Diyos na bitawan mo ang dati mong binubuhat, kayamanan ng sanlibutan ito, bitawan mo yan. Kung iyon lang naman ang magdadala sa atin sa lugar ng kapahamakan. Kaya, meron po talagang tinatawag na sacrifices. Kung yun po, kung bibitawan natin at yun naman ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, mas maigi na. Sapagkat kailanman ang pagsunod sa Diyos, hindi natin pagsisisihan. Amen? So, tingnan po natin yung isang kwento ng isang mayaman. Yung isang kwento po ng isang mayaman, doon po sa Mark chapter 10, verse 18 to 22, o 17 to 22. Mark chapter 10, verse 17 to 22. Yung isang mayaman, yung binatang mayaman, tumakbo siya, hinabol niya ang Panginoon. Tinanong niya, sabi niya, Master, paano ba mag-inherit ng kaharian sa langit? Paano ba makapasok sa kaharian ng langit? Ang sabi po ng mayaman, ang sabi niya, wag kang, do not commit adultery. Wag kang mangalunya. Wag kang papatay. Wag kang magwi-witness sa maling kaparaanan. Do not be defraud. Wag kang mangdaya. Honor your father and your mother. Yan po ang sabi
ng ating Panginoon. Huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magwi-witness ng kasinungalingan. No? Huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong magulang, ang iyong ama, at ang iyong ina. Ang sabi po ng mayamang ito, bata pa lamang ako, master. Ginagawa ko na yan. Abay, nalugod ang Panginoon. Nalugod sa kanya ang Panginoon doon sa kanyang sinabi. At ang sabi ng Diyos, isa na lang ang kulang para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya, isa na lang ang kulang para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya, ibenta mo ang iyong mga kayamanan at itulong mo sa mga mahihirap. Nung marinig po ng mayamang ito ang sinabi ng Diyos, masakit yung kanyang kalooban. Ano? Pilit siyang tumalikod sa harapan ng ating Panginoon, palayo sa ating Panginoon. No? Kaya, doon ay makikita po natin na mas mahal niya ang sanlibutan. Mas mahal niya ang kayamanan kaysa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa impyerno. Minsan ganun po tayo. Mas higit nating pinahahalagahan ang mga bagay meron sa mundo kaysa pahalagahan po natin ang Diyos. Amen? Pahalagahan ang panawagan ng Diyos na hindi po natin nalalaman na ang kayamanan ng mundong ito ang siyang magsasadlak sa atin upang tayo po ay mapahamak. No? So, iyon po ang makikita po natin doon sa isang mayaman na iisa na lamang, ipinagpalit yung isang yon, no? Sa panawagan ng Diyos. Inignore ang Diyos sa kanyang ginawa. Kumbaga, ang salita ng Diyos, inignore po ng batang ito, no? Na kung saan, yun po ang magdadala sa kanya upang siya po ay mapahamak. Amen? Huwag po nating ignorin ang panawagan ng Diyos sapagkat lahat na panawagan ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. So ano ang solusyon? We need to recognize that obedience to God is worth more than earthly comfort. So, i-recognize po natin, kilalanin natin ang salita ng Diyos, ang panawagan ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ng kalangitan pabor sa lahat na sumusunod sa Kanya. Amen? So, i-recognize po natin, kilalanin po natin ang salita ng Diyos, mamuhay tayo ng mga bagay na panglangit, huwag sa mga bagay na panglupa. So, okay, pang-apat po, distraction of the word. Bakit hindi tayo nakakasunod? Sapagkat meron po talagang distraction sa mundong ito. No? So, ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 18, hindi na po dyan nakalagay, heaven and earth shall pass away, but my word never been passed away. No? Kaya nga po, kapag nireject po natin ang salita po ng Diyos, yun po ang magdadala sa atin upang tayo ay mapahamak. Sabi po ng Panginoon, ayon po kay John chapter 12 verse 48, no? To those who reject me, to those who reject my word, the word that I was given to you, that word I give you as a punishment at end. Ang mga salitang yan na binibigay ko sa inyo kapag inignore nyo, kapag nireject nyo ang mga salitang yan, dyan at dyan kayo parurusahan ng Diyos. Ang sabi niya, pagdating ng huling araw. Huwag naman sana tayong maparusahan, no? Nang dahil sa pag-ignore natin sa panawagan ng Diyos. No? So,
many things compete for our attention. Ano mga ito? Minsan, trabaho. Mas mahalaga sa atin ang trabaho, no? Kaysa Diyos. Wala tayong panahon sa Diyos. Ang panahon natin puro sa trabaho. Wala tayong panahon sa Diyos, pero sa sugalan may panahon. Wala tayong panahon sa Diyos, pero sa inuman may panahon. Ha? Kaya distraction, no, ng sanlibutan ito na naging daan upang tayo ay hindi makapag-respond sa panawagan ng ating Panginoon. No? So, sabi ng Biblia, Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you." No? So, palagi nating uunahin. Kung palaging materialistic ang nasa laman ng ating puso, kapag iyon palagi ang nasa laman ng ating puso, iyon din po ang mawawala sa atin. Pero kapag inuna po natin ang Diyos sa lahat ng bagay, ang sabi ng Biblia, isusunod ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen? Kaya magtrabaho ka na magtrabaho. Makuha mo ang lahat ng pera ng kumpanya. Pag sweldo mo, pag uwi mo ng bahay, pagdating mo, puro may sakit ang pamilya mo. Wala din. Diba? Wala din. Yung malaking kita mo, wala din. Pero kung unahin mo ang Diyos, pahalagan mo ang Diyos, una sa lahat, sabi ng Biblia, kumita ka man ng maliit, pag uwi mo ng bahay, walang may karamdaman sa pamilya mo. Talo mo pa yung kumikita ng malaki na walang napupuntahan. Tuloy tayo. Pwede ba natin palagpakan ng Diyos? Andiyan po ba kayo? Hallelujah! Kaya, wag sanang maging daan ang mga trabaho para tayo ay malayo sa Diyos. Ganun din po, mga relationship po natin, minsan, yung relasyon natin sa sanlibutan ito, masigit natin pinahalagaan kaysa yung relasyon natin sa Diyos. Ayusin po natin ang ating relasyon sa Diyos sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang magdadala sa atin sa tugatog ng tagumpay. Amen? Kaya, hindi po tayo dapat mag-hesitate to say, "Lord, send me." Dahil, sabi nga, alisin po natin yung pagiging bisihan, no? Na naging daan para tayo ay hindi makapag-comply sa panawagan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng ikatwiran siya, "Lord, busy ako marami akong ginagawa Pwede, basta ka na lang. Mahirap yun. Ngayon ka tinawag ng Diyos, sabi, "Saka na lang, Panginoon, maghintay ka dyan, bahala ka dyan." No? Gusto ko, sundin ko yung sarili ko. Unahin ko yung sarili ko. Unahin natin ang Panginoon. Kapag inuna natin ang Panginoon, hindi natin pagsisisihan. No? Pero kapag inuna natin yung ating mga sarili, puro pagsisisi. Totoo naman na ang pagsisisi, hindi nauuna, ang pagsisisi palaging nasa huli. Amen? So, purihin po ang ating Panginoon. Ano na tayo? Number 5. No? Doubt and unbelief. Minsan, ito po yung problema ng tao. Yung mga pag-aalinlangan. No? Pinag-aalinlanganan natin ang Diyos. Parang yung salita, hindi natin napapaniwalaan. So, napag-aalinlanganan natin ang Diyos. So, nangyari ito kasi doon sa unang tao Doon kay Eva at kay Adan. Diba? Pinag-alinlanganan nila yung salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa unang tao "Sige, makakain nyo ang bungang kahoy na nasa hardin, wag lamang
ang nasa gitna ng Eden. Kung saan yung pinagbabawal, palagi doon pumupunta yung babae. Si Eva. No? Kung saan yung pinagbabawal, ando doon siya. Sa kanyang pabalik-balik doon, samantalang sinabi na sa kanila ng Diyos na huwag kayong kakain sa bungang kahoy na yan sapagkat sa araw na kayo ay kakain yan, kayo ay mamamatay. O, palagi siyang pumupunta doon, hindi niya maiwasan. Hindi niya maiwasan, kumbaga, binabalik-balikan niya. Narinig niya ngayon ang isang tinig. Sabi niya, ang sabi ni Satanas, tinig ni Satanas ay nagsalita. Sabi niya, Iba, kumuha ka ng bungang kahoy at kumain ka. Ang sabi ni Iba, ipinagbabawal sa amin ng Diyos na huwag kaming kakain yan sapagkat sa araw na kami kakain yan ay mamamatay kami. Sabi ni Iba. Ano ang sabi ni Satanas? Kasinungalingan yan. Sapagkat kung kayo ay kakain ng bungang kahoy na ito, magiging katulad kayo sa Diyos at malalagpasan niyo pa ang Diyos at magiging matalino kayo. Ang sabi ni Satanas, so kwento niyan po sa Genesis chapter 3, So, nanaig sa isip ni Iba, mas maigi na ang mas matalino kaysa bubo, mas maganda na yung maging katulad ng Diyos at malalagpasan pa ang Diyos. Anong ginawa niya? Pumitas, kumain. Matapos kumain, pumitas, binigay sa kanyang asawa. No? Kumain sila parehas. Kaya doon nga pumasok yung kamatayan. Dati walang kamatayan. Ano? Nung magkasala ang tao, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan ng dahil sa kasalanan. Ano? Kaya marami ang mga namamatay ngayon. Now, higit na pinakinggan ng tao ang tinig ni Satanas kaysa manindigan sa salita ng Diyos. Hello? Minsan, ito yung nagiging problema natin even sa panahon ngayon. Yung bulong ng kaaway, higit na ini-entertain natin kaysa bulong ng Diyos, kaysa salita ng Diyos. Kaya marami ang napapahamak ang dahil sa pag-ignore sa salita ng Diyos. Amen? Marami ang napapahamak. So, yun po ang isang bagay na nangyari po kay Iba na pinagdudahan niya ang Diyos. Pinagdudahan niya ang kakayanan ng Diyos bagkus nagkaroon siya ng pananampalataya sa bulong ng kaaway nang siyang magdala sa kanila, sa kabutihan. Dahil nung panahon na yun, walang problema. Kumakain sila, pipitas na lang ng bungang kahoy, kakain. Wala nang gutom. No? Nung mangyari yan, hanggang ngayon, natatamasa ng tao ang gutom. Simula ng tao, i-reject, sa halip na yakapin yung salita ng Diyos, ni-reject ng tao, binigyan ng puwang si Satanas, in-entertain si Satanas, yun ang naging dahilan kung bakit ang tao ngayon kumakain ayon sa kanilang mga pinagpawisan. Kaya ang buhay ngayon, hindi na masarap Noon, ang sarap ng buhay. Walang problema Inihanda na ng Diyos lahat. Pero ano ang ginawa ng tao? Ginawa ng tao, init sa puwera ang salita ng Diyos. Huwag po nating iit sa puwera ang salita ng Diyos. Sabi ng James chapter 1 verse 6, James chapter 1 verse 6. Ito yung kanina, Matthew chapter 14. Kwento po ito doon sa Kiiba. So, ang sabi po doon, but when you ask, you must believe and not doubt. So, kapag hiningi natin sa Diyos, Lord, tulungan mo ako, palakasin mo ako, para ako ay maging kagamit-gamit sa iyong ministry. Sabi ni James, huwag mong pag-alinlanganan ang salita ng Diyos.
Kapag nag-alinlangan tayo sa salita ng Diyos, iyon at iyon po ang magdadala sa atin para tayo ay mapahamak. Amen? So, God is calling, no? Will provide our needs. Kung tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang ministry, ito yung kanina, no? Now, therefore, go and I will be with you. Kanina pa yun. Ano? So, dito ay makikita po natin na kapag tayo ay tinawag ng Diyos, i-equip tayo ng Diyos para higit na tayo ay magamit sa kanyang gawain. Kaya sabi niya doon kay Moses, ako ay sasayong bibig, and teach you what you shall say. Tuturo ko sa iyo kung ano ay yung sasabihin. Kaya ibubuka mo lang ng ibubuka yung bibig mo, ang Diyos ang magsasalita, hindi ikaw. Kumbaga, instrumento lamang tayo ng Diyos kung tayo ay susunod sa Diyos. Amen? So, ganun po ang ating Panginoon. Hindi ka tatawagin ng Diyos kung hindi ka i-equip, hindi ka tatawagin ng Diyos kung wala lang, bagkus tatawagin ka ng Diyos para sa kanyang ministry. So, tingnan po natin, sa kabila ng mga pag-aalinlangan. Si Peter, doon po sa Matthew chapter 14, verse 19 to 31. Si Peter po, di ba, habang sila ay naglalayag, nakita nila ang Panginoon na naglalakad sa tubig. Natakot ang mga alagad. Nagsalita po ang Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Ang sabi ni Pedro, kung totoo na ikaw yan, parehanin mo ako sa iyong kinalalagyan. Sabi ng Panginoon, okay, halika, pumunta ka sa akin. Si Pedro po ay umahon sa bangka, lumakad, patungo sa ating Panginoon na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Habang nakapokus siya, nakatingin sa ating Panginoon, siya lumalakad patungo sa ating Panginoon. Dumating po, sabi ng Biblia, dumating yung unos, lakas ng hangin, lakas ng alon. Kumbaga, naging daan upang lumubog si Pedro. Bakit? Naituon niya ang kanyang paningin sa lakas ng hangin, sa lakas ng alon, naging dahilan kung bakit lumubog si Pedro. Now, ano ang lesson na pwedeng makuha natin dito? Sa pagsunod sa ating Panginoon, ipupokus mo lamang ang iyong paningin sa Diyos. Kapag ipinokus po natin ang ating paningin sa Diyos, iyon ang magdadala sa atin upang makalakad tayo ng wasto patungo sa ating Panginoon. Amen? O, ganon din po sa atin. Habang tayo sumusunod sa ating Panginoon, huwag na nating ibalin ang ating paningin sa iba. Huwag na nating pagdudahan ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, lalakas tayo at lalakas saan? Sa pamamaraang ito. Sabi ng Biblia, sa solution po, strength faith through prayer. Lalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Lalakas ang ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sabi po ng Biblia, sa Romans 10:17, ang pananampalataya sa nagmumula sa pakikinig. Ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay patuloy na nakaririnig ng salita ng Diyos, iyon po yung daan upang tayo ay palakasin ng Diyos sa pananampalataya upang lahat tayo magamit sa kanyang mga gawain. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nagiging daan upang tayo ay lumakas sa larangan ng pananampalataya. Kaya huwag po nating iitsapwira ang manalangin, huwag po nating iitsapwira ang pagbabasa ng salita ng Diyos, huwag nating iitsapwira ang pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen? So, dako po tayo sa conclusion. Obedience can break the barrier. Ang pagsunod sa Diyos ay daan upang wasakin
ang mga hadlang upang tayo hindi makahakbang sa gawain ng ating Panginoon. Bigyan po natin ng halimbawa. Si Peter, nung panahon po ni Herodes. Si Herodes po, pinapatay niya yung mga mananampalataya. Siya pumatay kay James. Siya rin yung pumatay kay yung kapatid ni John. At ganoon din po, dumating po yung araw ng kapistahan ng tinapay. Nahuli nila si Peter. Dahil hinahadlangan nila ang gawain ng Diyos, si Peter inilagay sa kulungan na nakabartolina. Salitang nakabartolina, nakapusas, nakagapos ang paa, doon inilagay. Anong ginawa ni Peter habang siya naroon? At anong ginawa ng mga kapatiran habang si Peter ay nakakulong doon? Nanalangin. Sa panalangin may kapangyarihan. Nung gabi na bago iharap si Peter kay Herodes, doon sa loob ng kulungan lumiwanag. Doon sa pagliwanag, tinapik si Peter ng isang anghel. Kumbaga parang ginising si Peter ng isang anghel ng Diyos. Bumangon ka, yumaong ka. At pag nakita ni Peter, nung tumayo si Peter, nawala yung mga tali sa kanyang kamay. Nawala yung mga tali sa kanya para hindi makagawa sa gawain ng ating Panginoon. Sa paghahakbang sa ating Panginoon, doon at doon kikilos ang Diyos para lahat tayo ay maggamit. Kakalasin ng Diyos ang anumang mga barrier upang tayo ay tahasang makalakad sa panawagan ng ating Panginoon. Kung tatanungin ka, ano ba ang humahadlang sa'yo? Bakit hindi ka nakakapag-comply sa panawagan ng Diyos? Tanong po ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano yung barrier na hindi pa napuputol sa iyo para ikaw ay magamit ng ating Panginoon? Kung mayroon pa mga barrier, sabi nga, ilapit natin sa Diyos na may pagpapakumbaba. Pagsisihan po natin yung mga barrier niyan para makapag-comply sa panawagan ng Diyos. Lord, send me. Tayo po manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras na ito, nakita mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Minsan, O Diyos, yung barrier nagiging hadlang kung bakit hindi kami makahakbang sa iyo. Lord, winawasak namin ang anumang barrier sa pangalan ni Jesus. Lord, alisin mo po ang mga barrier na ito, Panginoon, upang kami man makasunod, makagawa sa mga bagay na ipinagagawa mo sa bawat isa sa amin. Upang lahat kami, Panginoon, tumalima ayon sa iyong mga panawagan. Panginoon, sa kabila na kami nagpapakumbaba, Panginoon, Lord, kayo po ang aming itinataas, Panginoon. Kung saan kami mahina, Panginoon, palakasin mo po kami, Panginoon. Ano mga tali ng kaaway, Panginoon, para hindi kami makausad, Panginoon, nanampalataya po kami na ito ay pinutol mo na at handa na kaming lumakad ayon sa iyong mga panawagan. Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.